Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Bakit si Risa? Ganito ang paliwanag ni Trillanes. Ito, ipakita ko ito. Ayan. Ito yung paliwanag ni Trillanes. Bakit si Risa ang bet niya? Ito mga kabunyog. Sabi niya, Trillanes bet ipantapat si Hontiveros kay VP Sara sa 2028. Sabi niya, may mga evil forces at play . So kailangan mo nang kayang tumindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. So kumbaga, ang sinasabi niya, mabigat ang mga kalaban. Mabigat. Pwersa ng kasamaan. O halimbawa, yung pagtatangkain talaga, pipilitin talaga ng mga Duterte na makabalik sa 2028. At kailangan, ang lalaban sa mga Duterte, kaya talagang tapatan ang mga Duterte. Ibang klase ang mga Duterte. Talagang ibang klase kong lumaban. Mas hindi pa nga daw yan tulad kay Marcos. Kaya ang kailangan ng ipangtapat kay Sara Duterte, yung may tapang at paninindigan, hindi yung malambot, hindi yung kumbaga medyo sobrang bait. Siguro, hindi naman sinasabi ni Trillanes, pero siguro, ang sinasabi niya, si Leni kasi, sobrang bait, parang malambot. Ay kailangan daw, may mga evil forces at play. At iba itong mga evil forces na ito, lalo na itong Duterte. Yan yung pananaw ni Trillanes. Medyo nagre-react dito syempre ang mga pro-Leni, ang mga maka-Leni. Kasi, ito talaga naman kasing si Trillanes. Medyo medyo ayaw niya na kay Leni. Ayaw niya na kay Leni. Kay Risa na talaga siya. Kasi ang tingin niya kay Risa, si Risa kasi yung nakikita niya na bumabangga sa mga kahit sa mga tulad ni Kibuloy o binangga ni Risa. Binangga niya ang Duterte. Yun nga pati si yung nagsisimula pa lang na kulto doon sa Mindanao. Di ba? Siya rin ang nag-imbestiga noon, si Risa. Si Risa yung Senior Aguila. Si Risa rin yun. Sa Pogo, binangga din ni Risa ang Pogo. Kaya para kay Trillanes, yung mga nagawa na yan ni Risa, mahirap yan. Kailangan, nagpapakita talaga yan na siya. Matibay ang paninindigan, matapang. Kaya, ang sinasabi ni Trillanes, ang bet niya na pantapat kay Sara, dahil evil forces yan . Kailangan, yung kaya daw na tumindig, hindi malambot, hindi mahina. Si Risa yon. At na-prove niya na daw yon ni Risa. Kasi nga, totoo naman, matitindi naman talaga yung binangga ni Risa . So, yan yung pinakapunto ni Trillanes. Si Trillanes, alam naman kasi natin, si Trillanes, palaban naman talaga yan . Gusto niya talaga kasi yung palaban na leader. Para sa kanya, ang dapat na presidente palaban. So, pagdating sa oposisyon, ang nakikita niyang nagtataglay ng ganyang katangian na palaban, hindi madaling masindak, may kayang tumindig sa kasamaan, ay itong si Risa Hontiveros. Ayan. Kaya lang, ang problema rin kasi kay Risa, ano bang tsansa niya? Sa survey yata, hindi ganun kalakas si Risa sa pagka-presidente. Binabanggit ang pangalan niya. Actually, ang mga binabanggit na posibleng tumakbong presidente, si Sara, si Tulfo, si Leni Robredo, si Risa Hontiveros, si Martin Romualdez, si Bongo. Sa linyadang yun ng mga ng mga sinusurvey. Sa linyada ng mga sinusurvey na yun, ang nangunguna. Si Sara at si Leni malayo si Risa at saka si Martin Romualdez. Mas pumapangatlo pa nga sila Tulfo.
at saka sila Bongo. Yun ang sa survey. Kumbaga, si Risa Hontiveros, parang pareho lang kay Martin Romualdez pagdating sa survey. Survey yan. Bagamat maraming magsasabi, hindi naman totoo yan na turning survey eh. Pero yun nga, kung ibibase sa survey, ang lumalabas na parang mas maglalaban pa nga, top 1 at 2, dati si Tulfo, Rafi, at saka si Sara. Pero ngayon wala na si Tulfo. Talo na si Tulfo. Ang lumalabas ng posibleng mabigat na maglalaban na posible, nangunguna Sara, Leni. Sara, Leni. Si Risa medyo malayo. Medyo malayo. Pumapangatlo si Tulfo, sumusunod si Bongo. Si Risa saka si Romualdez medyo malayo. Pero ito sa separate naman na survey, hindi na ito tungkol sa pagka-presidente. Ang si Risa Hontiveros, based sa survey, ang pinaka-nirerespetong senador. Pagdating sa pagka-senador, si Risa Hontiveros ang nangunguna sa most trusted at nangunguna in terms of performance. Ibig sabihin, in terms of trust rating sa performance sa mga sinurbay na senador, mas nangunguna si Risa Hontiveros. Hindi totoo yan. Totoo yan. Si Risa yung pinaka-nangunguna sa mga senador. Pagdating sa survey, siya yung pinagkakatiwalaan. Kaya lang pagdating sa presidentiable or pagka-presidente, posibleng maging presidente, medyo hindi ganun nangunguna si Risa. Pero hindi naman yung napakakulilat niya, hindi. Ano lang siya, talo siya sa survey nila Sara, Leni at sa kanila Tulfo, sa kanibonggo. Pero pagdating naman sa sino ang pinagkakatiwalaan ninyong senador na in terms of trust, rating, and performance, nangunguna si Risa. So, sa tingin ko, baka naman sa darating na mga araw, lumakas si Risa Hontiveros kasi kung siya nga yung tinitingnan na mataas ang trust rating, pinagkakatiwalaan na senadora, madali yan ma-build up para maging presidente. So, ngayon, ang ginagawa kay Risa Hontiveros, ang ginagawa sa kanya, binibuild up talaga siya ng partido niya, yung Akbayan. Makikita naman natin, grabe ang build up kay Risa. Lalo na sila Ronald Llamas, talagang binibuild up ito si Risa eh. Si Risa naman, ang style ni Risa, openly sinasabi niya, kung walang pambato ang oposisyon, open akong lumaban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.